isang negosyo or isang kumpanya na nagbebenta ng isang produkto, hindi lang isa, pero isang produkto na nakakatulong sa kalusugan ng ating kapwa. No? Ito yung ating Amazing Barley, ito yung flagship product natin. At marami dito, siguro sa aming community ay 90% ay talagang user lang sila. So marami nagiging part ng I Am Worldwide, hindi ginagawa yung business, pero gumagamit ng products. Kuha natin. At itong mga na-awardan ngayon, ito sila yung mga ginagawa yung business. Yun yung mga, kumbaga, sila yung mga seller at mga builders natin sa ating community. Ayan. Ay, nakaganon. Kala ko yung straight number. Okay. So, sa pagnenegosyo, merong mga kailangan tayong gawin. Actually, nasa trainings naman na natin yan. Ito pang dagdag lang. At ito ay nagmuni-muni tayo. Ano ba ang pwede natin i-share, lalo na ngayon, elite executives, dito lahat ng mga leaders natin. So, ang isa na binigay sa atin, yung tinatawag ng obedience. Sabihin nyo nga, obedience. Obedience. Dito lang daw i-click. Tama. Saan ba ko mag-i-click? Ay, sumobra na. Paano bababalik? Ayan. Ang obedience, ito yung pagsunod. No? Tama ba ang Tagalog natin? Yes. No? Yung pagsunod. Yes. Malaki po ang part or ito isa sa parte talaga ng blessing na galing sa Diyos ay kapag nag-obey kayo sa Kanya. Parang ganito lang yun. Sino na dito yung mga nanay, yung mga tatay na? Meron na ba? Marami-rami na, no? Happy Father's Day doon sa mga tatay, no? Happy Father's Day sa ating lahat. Sa mga magulang na, kapag meron kayong anak na masunurin, meron kayong anak na mapagmahal, hindi pasaway, di ba masarap sa pakiramdam? Yes. Di ba proud ka, pinagmamalaki mo siya, tama? Yes. Tapos, kahit hindi pa siya humihingi, nag-iisip ka na kung ano ang para sa kanya. Tama? Tama. Kapag ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam ng isang magulang, ay yung meron siyang anak na mabuti. Ibig sabihin, hindi matigas ulo, merong paggalang sa magulang, nag-o-obey, kumbaga. Tama ba? Yes. Di ba masarap pa sa pakiramdam kapag yung anak mo ay nag-o-obey? Hindi yung, paabot na nung ano ko? Wait lang. Alam mo yung word term na wait lang? Minsan naiinis yung mga magulang, tama? Yes. Pero pag ang anak, ano po yun ba? Ano po yun ba? Kuha agad. Di ba masarap sa pakiramdam? Kahit hindi siya humihingi, ikaw mismo inaalam kung ano yung gusto niya. Tama ba? Tama. Nire-rewardan mo siya. Kasi ang sarap sa pakiramdam na meron kang obedient na anak. Ngayon, lahat po tayo dito ay anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo kung tama ba. Tama, lahat tayo ay anak ng Diyos. Ngayon, kaya nga tinawag siya our Father. Tama? Ngayon, kung meron tayong Ama na nasa langit, kung tayo ay masunurin sa kanyang mga utos, kung tayo nga makasalanan na, at meron tayong anak na nanghihingi, tapos masunurin, binibigyan natin eh. Tama? Tayo limited lang. What more pa ang Ama natin nasa langit? Tama. Limitless yun. Yes. Beyond your imagination, yung reward sa'yo. Kapag tayo ay Sunurin. obey. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, Partner. obey na tayo. Obey na tayo. Iwasan lang. Obey tayo. Hindi kasi, nasa scriptures pag-uusapan natin. Ang title is Obedience Brings Blessing. Na-attract ang Diyos sa mga taong nag-obey sa Kanya.
para mga magulang na-attract sa mga anak niya umo-obey, nag-o-obey. So ibubuhos niya ngayon yung kanyang mga biyaya. Kaya kung gusto nating magkaroon ng biyaya galing sa Diyos, obey na tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo naman sa kaliwa, obey na tayo. Hindi pa habang nagbabasa ko ng Bible. Puro. Pakita natin sample Sumunod ako. ha. Sumunod ako. Tapos sinabi Yan. sa akin. Sabay-sabay natin Tapos ngayon nag-press na. basahin. Sumunod ako. 3, 2, 1. Blessed are The who will revere the Lord, who walk in in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Ano daw? Blessed daw. Sino daw yung blessed? Yung nag-o-obey. Blessings and prosperity. At ang blessings ng Diyos, hindi lang material. Siyempre may material, pero kasama na yung physical, mental, emotional, healthy ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Di ba ang sarap no? Yes. Oh, ito pa ang sinabi sa ibang version. Pag sinabi kasi blessed, meaning nun, happy. Tama. Di ba pag wala kang problema, anong tawag doon? Bless. Happy. Pag may problema ka lang naman, malulungkot eh. Tama. Lalo na yung problema hindi mo kontrolado, tama? Hindi ka talaga happy. Kaya sa ibang version yan, ito nakalagay, the reward of obedience to the Lord. Happy are those who obey the Lord, who live by His commands. Lumabas yung pagkabisaya. Your work will provide for your needs. You will be happy. And sino gusto nito maging happy? Sino gusto maging prosperous? Yon. Alam na natin yung sagot, ha? Obedience. Obey. Obey lang tayo. Pakita pa natin yung next. Ano ba yung mga reward ng obedience? Sabi sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich. So, pag nag-obey ka, mabibless ka. Pero yung blessing mo, ikakayaman mo pa. Tama. Kaya makes a person rich and he adds no sorrow with it. Meron kasing pagyaman na may kahalong sorrow.